naman Panginoon, the healer, our forgiver, merciful, holy, iba-iba pong, napakarami pong mga katangian ng Panginoong Hesukristo. Ano po? At tamang-tama po yan sa pinag-uusapan nga po natin, natatapusin na rin naman po natin. Ngayon pong linggo pong ito, pinag-uusapan po natin, yun pong mga deklarasyon ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili. At meron nga po siyang 7 I am. Remember? Ano po yung 7 I am ni Lord? Una, sabi niya, I am the bread of life. Mabubusog ka lang talaga sa buhay pag nasa iyo si Lord. Amen? I am the light of the world. Sabi niya, magiging maliwanag ang buhay, makakapamuhay ka ayon sa gusto ng Panginoon dahil sa Kanya. Ano pa po? I am the door of the sheep. Ako ang pintuan ng mga tupa. Ano pa? I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Ano pa po? I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, kahit mamatay, sabi niya, mabubuhay uli dahil sa akin, sabi ni Lord. Ano pa po? Pang 6. Come on, pang 6. I am the way, very good, the truth and the life. And number 7, kamakailan lang po ito. Ano po yung number 7? I am the true vine, sabi ng Panginoong Jesus. Ngayon po, ay, ano ba ngayon? October 29, last Sunday of October. So tatapusin na po natin yun pong mga pag-uusap tungkol sa deklarasyon ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sarili. Kasi po November na, Halloween na, so tungkol na sa kademonyohan ang pag-uusapan po natin sa susunod po na linggo. Ano? Hindi po. Pero gusto ko lang din pong isingit yun mga kapatid. Ano po? Alam po ninyo, bilang mga lumalapit sa Panginoon, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ay ingatan po natin ang ating mga sarili na wag pong magdiriwang, magse-celebrate ng mga bagay na may kinalaman po sa gawain ng kadiliman. Ganito po yan. Ano po? Yun pong salitang Halloween mismo, kung tutuusin, yung origin po niyan, wala naman pong masama po doon. Ano po? Kung tutuusin kasi po yung hallow, ano ba ibig sabihin ng hallow? Di ba banal? Right? Our Father in heaven, hallowed be your name, no? Tapos ano po ba yung in? Hallow in. Ano po? Actually po, ano po yon? Islang. Short po yon ng evening. So ang ibig talaga na sabihin ng Halloween, hallow evening. Banal na gabi. Bakit? Kasi po October 31, November 1, All Saints Day. Okay? Gets natin? Okay? All Saints Day. Tungkol daw sa mga santo. Okay? Kaya yun pong gabi, bago yun, Bisperas, banal na gabi. Parang ano po, December 25, Christmas, kaya anong Bisperas, 24, at ano pong mayroon? Ano pong mayroon? Spaghetti? Mayroon tayong tinatawag na Noche. Tama ba? Noche Buena. O, tama, pag bagong, minsan nakaka-confuse no? Noche Buena pag 24. Tama? Okay? So yun po yun. Yun talaga yung origin po nun. Kaya lang alam din naman po natin na habang lumilipas po ang panahon, yan pong Halloween na yan, ay puro tungkol na po sa mga kadiliman. Ano po? Yung mga kalansay, yung mga kalabasang mayroong kalabasa ba? Yung mga pumpkins at kung ano pang mga bagay na nakakatakot. Mga sapot ng gagamba, ano bang kinalaman nung pati gagamba talaga, no? Pinagtripan. Ano, at nang kung ano-ano pa, so naging simbolo na po ng mga bagay na ayon sa kadiliman. Maliwanag po ba? At actually po, kahit pala yung mga witches, yung grupo ng mga witches, yan na yung parang pinakamahalagang araw para po sa kanila. Kaya nga po naging pagdiriwang na po ito ng kadiliman. So anong nangyayari tuloy, mapapansin nyo sa mga mall, di ba yung ibang mga mall, pagdating po ng Burr months, Christmas decoration na po sila. Tama? Tama? Pero bago po mag-undas, magsisingit po sila ng ilang araw, maglalagay sila ng mga dekorasyon na nakakatakot. So para bang pambira yung season na inaalala si Lord, sinisingitan ng ilang araw na para naman po sa kademonyohan. Ano? Hindi po dapat ganun ang buhay. Amen? Amen? Dapat lahat ng panahon, ang holidays po natin o ang mga araw po natin para po sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Huwag sa sideline sa kadiliman. Amen? Nakita nyo na ba si Satanas sumideline sa kabanalan? O hindi pa, di ba? Isineselebrate kaya ni Satanas ang pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus? Siyempre hindi. Hello, maliwanag po? Kaya ingat po tayo, ha?
Hello, paalala lang po. Ano po? Pero hindi po yun ang topic po natin ngayon. Tingnan po ninyo ito ha. Sabi ko po, tapusin po natin ang pagpapakilala ng Panginoong Hesus doon po sa 7 I ams na yon. Gusto ko po tingnan po ninyo ang John chapter 21 verse 14. Okay? John chapter 21 verse 14. Sige po. Masyadong malit yung... Okay, sige po, basahin po natin dito. Sabi niya, this was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after He was raised from the dead. Okay? Ano raw po? Sabi niya, revealed. Pakisabi po ng malakas, revealed. Alam niyo po, iba yung revealed sa realize. Okay? Pag sinabi niyo pong realize, naisip mo lang talaga. Napag-isip-isip mo. At okay, yun pala yun. No, so, ganun po yung realization. Ang realization, nanggagaling sa'yo. Pero ang revelation, nanggagaling sa Panginoon. Okay? Pwedeng napakatalino mo, pero walang revelation, wala. Ano? Kaya may mga tao, bakit ganon? Ang talitalino, ang simple ng Bible, hindi maintindihan. Bakit daw may mga tao nagbasa ng Bible, nasira ang ulo? Nakabalita na ba kayo ng ganon? Di ba? Ito, tigilan mo yung kababasa ng Bible. Masisira ulo mo dyan. Di ba? Ay, come on, no? Yun ang sabi nila, pero iwan ko ba, sa experience ko po, sa napakaraming tao na nakasama ko, nung nagbasa ng Bible, tumino. Tingnan niyo po yung katabi niyo, kung mukhang tumino. Diba? Bakit po tumitino? Kasi may revelation. Bakit sabi ng iba naloloko, nababaliw? Kasi nga po, walang revelation. Maliwanag? Okay? Bakit instead na mapalapit kay Lord, parang mas lalong napasama? Di ba? Walang revelation. Right? Bakit nakaimbento pa siya ngayon ng sarili niyang relihiyon? Walang revelation. Maliwanag po? Ang revelation po, ganito. Pakisabi ulit ang malakas, revelation. Malakas na po yun? Pakisabi ng malakas, revelation. Ang revelation po, ganito yan. Something that is already there. Andyan na. Kaya lang hindi mo pa nakikita. Yun ang revelation. Okay? Hindi yan yung isang bagay na bago. Hindi. Andyan na po yan. Halimbawa, si Lord, andyan lang naman talaga eh. Tama? Tama? Pero hanggat di na-reveal, hindi mo siya nakikilala, hindi mo siya na-appreciate, at hindi mo siya nararanasan sa buhay mo. Kasi nga, wala pang revelation. Maliwanag mga kapatid. Okay? Ngayon, sabi po dito na ay revealed to the, kanino po na-reveal? Come on. Kanino po na-reveal? He was revealed to the disciples. Pakisabi na malakas ulit, disciples. Pag sinabing disciples, ibig sabihin, mga tao na dati nang kilala ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga alagad na kasakasama niya dyan, as in mga mananampalataya sa kanya, pero ngayon, si Lord po nagpakilala pa lalo sa kanila. Maliwanag? Hello, maliwanag po? Mga kapatid, ganito po ang Panginoong Hesukristo, gustong-gusto po niyang magpakilala pa sa atin. Available po siya para mas lalo pa tayong mapalapit sa Kanya. Nung tayo po sumampalataya sa Kanya, ayaw niyang huminto tayo na hanggang dyan lang yung pagkakakilala natin. Gusto po niya, habang tumatagal, mas nakikilala natin siya. Nung umpisa po, na nakilala natin ang Panginoon, ganito po yan, lahat naman po tayo, di ba? Kinagisnan na natin si Jesus, tama? Tama po? Kinagisnan na natin, kilala natin siya sa pangalan, kaya lang yung pagkakakilala natin yun sa Kanya, hindi pa yon yung pagkakakilala na gusto niya sa atin. Kasi po, parang ganito yan eh. Sino rito ang nakakakilala kay Presidente Bongbong Marcos? O siyempre, kilala natin siya. Kaya lang kilala natin siya saan? Sa pangalan. Tama? Tama? Pero ang ibig sabihin ng kilala, personal na kakilala. Ibang usapan yon. As in, kilala mo si Presidente, personal. As in, dikit kayo. No? As in, no? Alam niya ang pangalan mo at talagang kilala mo na siya, yun po ang pinag-uusapan natin. At nakakalungkot sa marami mga Pilipino, si Jesus ay para lang isa sa mga celebrities, isa sa mga politiko, isa sa mga taga-showbiz na kilala natin sa pangalan, marami tayong alam sa Kanya, pero hindi natin siya personal na kakilala. Ang gusto ng Panginoon, nag-uumpisa yan,
personal na relasyon mo sa Kanya. Personal na kilalanin mo siya. Kailan nangyari yon? Nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Tinanggap na ba natin si Lord? Come on, come on. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa puso natin, sa buhay natin, yun yung masasabi natin na totoong kilala na natin siya. Dahil hindi lang natin siya kilala sa isip, kilala na natin siya sa ating puso. Kasi nga nagkaroon na tayo ng relasyon sa Kanya. Maliwanag mga kapatid? Hello, maliwanag ba? Kaya nga, alam nyo, kumbaga, parang sa relasyon ng tao, ganito yan eh, no? Kaya pag nagkakasal ako, minsan ginagamit ko itong halimbawa, yung salitang asawa. Pakisabi na malakas, asawa. Pag, halimbawa po, nasabi ko, yung salitang asawa, saan ba nag-uumpisa ang relasyon ng mag-asawa? Una, nag-uumpisa sa Tama? Tama? Yun, no? Rafi, si Weng, Weng, si Rafi. Yung misis ko, si Pastor Weng, ha? Okay. So, nagkakilala. Tama? Tapos sumunod yung naging asa. Umasa na siya. Sana ligawan ako nitong cute na to. No? Umasa na po siya na magkita kami uli. Ano. So, wala siya, kaya yan yung natin, abusuhin natin. So, asa. No? Hanggang sa naging asawa. Tama? Tama? Dapat ang relasyon andon. Right? Sa asawa. Kaso yung iba ang malungkot, yung asawa naging sawa. Pabawas ng letra. Hanggang naging awa. Awa na lang. Hanggang sa naging wa na. Hanggang sa naging patay na. No? So yung naging No? So patay na. Ano? Sa tao nangyayari yan. Pero kay Lord, hindi dapat na ganon. Amen? Amen? Okay? Dapat nakilala, okay, yung pala si Jesus. Revelation. Amen? Pero umasa ka pa, aasa ka, mas makikilala mo pa si Lord. Hanggang sa mas maging close ka kay Lord. Amen? Mga kapatid, huwag kang mauwi sa sawa. Hindi dapat pinagsasawaan ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag, mga kapatid. Okay? So si Lord, dapat nakilala mo siya ng personal, tinanggap mo siya. Yun yung unang pagkakakilala mo sa Kanya. Ngayon, nasa puso mo na siya, gusto niya habang tumatagal, na-re-reveal pa siya sa'yo. Gusto niyang mas nakikilala mo siya. Maliwanag? Okay? Merong iba-ibang paraan ang Panginoon para i-reveal ang Kanyang sarili sa atin. Number one, Jesus reveals Himself through the Bible. Jesus reveals Himself through the Bible. Paano siya nagpapakilala? Sa pamagitan ng Biblia. Tingnan nyo yung John chapter 20 at pakipakita nga yung verse natin. John chapter 20 verse 8. Sabi po dito, then the other disciple. Sino po yung other disciple na yan? Ganito po muna ang background, mga kapatid, ha. Ang Panginoong Hesus namatay ng Biyernes, buong Sabado, nasa libingan po siya. Pagkatapos, nung Linggo, itong mga alagad niya pumunta sa kanyang libingan para dalawin yung kanyang bangkay. Okay? Ngayon, of course, iba po yung libingan nila, hindi kagaya sa atin, nakabaon na, nakasilyado na, nakasemento na. Of course, sa kanila, hindi ganon. Parang kuweba, pwedeng pumasok. Tapos, di ba, yung binabalot nga, di ba? So, pwede pang dalawin yung mismong bangkay. So, pagdating doon, wala nang laman yung libingan ng Panginoong Hesukristo. So, pagpasok nila, nung makita nila yon, of course, yung unang nakakita, si Mary Magdalene, sabi niya, wala na ang bangkay ni Lord. Takbo ngayon si Pedro, kasama si Juan. Okay? Pagdating doon, pagpasok ni Pedro, wala na nga ang bangkay. Pagdating ni Juan, nung dumating si Juan din, ito anong nangyari, pagpasok daw niya, nakita niya, sabi, also went in, and anong nangyari? Ano nangyari? He saw and believed. Nung pagkakita niyang walang laman yung higaan ng bangkay ng Panginoong Hesukristo, sabi siya ay naniwala. Bakit siya naniwala? Wala naman siyang nakita. Dito po, tingnan niyo yung verse 9. Nakalagay po sa verse 9. Sabi po ay na-realize niya, na pag-isip-isip niya kung natotoo pala ang sinasabi ng scriptures. Ano yung scriptures? Kasulatan. O ang tinutukoy ay ang Biblia. Maliwanag po? So sabi po, for as yet they did not understand the scripture that He must rise from the dead. Nung pagpasok ni Juan, nakita niya walang laman yung puntod ng Panginoong Hesukristo, walang laman yung libingan, sa kanya naisip, ito pala yung sinasabi ng Bible. Para bang biglang bumukas yung Biblia sa kanyang isip
At na-realize niya, ito na pala yun. Kasi nga, hindi lang basta realization, ipinaunawa na sa kanya ng Panginoon. So unang-unang paraan para makilala talaga natin ang Panginoon ay sa pamamagitan ng Biblia. Amen? At hanggang ngayon, bakit ba natin siya tinanggap? Dahil narinig natin ang Biblia. Ngayon, habang tumatagal, habang tayo po nabubuhay sa mundo, dapat patuloy tayo nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos para mas makilala pa natin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So yun yung unang-unang paraan ng pagpapakilala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi ganito po yan, hindi natin pwedeng ihiwalay si Lord sa Bible. Kung gusto mong makilala si Lord, alamin mo ang kanyang mga sinasabi. Di ba ganun din naman tayo sa tao, tama? Tama? Minsan hinuhusgahan natin ang tao, nagkakaroon tayo ng impression sa tao, depende sa sinabi niya. Right? Kaya nakakatakot ngayon Pag nagpo-post ka sa Facebook, nag-post ka ng kung ano lang yung naisip mo bigla, pinost mo. Kung ano lang naramdaman mo, pinost mo. Tapos dahil nakapag-post ka ng hindi maganda, kahit hindi naman ikaw ganon, yung mga taong nakabasa, ganon na ang tingin sa'yo. Kaya dapat nag-iingat talaga, right? Hello, tama po ba? Kasi kung ano yung sinabi mo, pinost mo sa social media, sa Twitter, o sa X pala, kung ano yung pinupost mo, iisipin ng mga tao yun ka na. Di ba? Tama? Kahit nagkamali ka lang, kahit wala ka lang kahit lutang ka lang nung panahon na yun, yun na isipin nila. Pero ganito po hindi ganon si Lord. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano ang nasa Biblia, yun talaga si Lord. Hindi niya sinabi yun na nabigla lang siya. Hindi yan nakasulat na kasi lang, yun ang nararamdaman niya nung oras na yun. Dahil lang sa trip niya. Hindi po, kung ano ang nasa Bible, yun si Lord. Gusto mo siya makilala? Basahin natin ang kanyang salita. Amen? Pakinggan natin lagi ang kanyang mga salita. So, number 1, He reveals Himself through the Bible. Number 2, He reveals Himself by appearing sa pamamagitan ng pagpapakita. Sa paanong paraan siya nagpakita dito? Tingnan niyo po yung verse 19, chapter 20 pa rin, verse 19. Basahin natin. Sabi po niya, sige po, pakibasa nga ng malakas. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, ano sabi ni Lord? Peace be with you. Kaya pala nauso yan, Peace be with you. Tingnan nyo yung katabi nyo, peace be with you. Sabihin nyo po, peace be with you. Kung gustong-gusto talagang i-celebrate ang Halloween, sabihin mo na lang, may you rest in peace. Okay? Pakisabi po, peace be with you. Anyway, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus dyan? Siya po ay pumasok sa isang saradong pintuan, ang katawan na nakasinyan ni Lord, katawang panlangit, sabi nila, glorified body. Ngayon, noon pong nagtitipon doon, patago yung kanyang mga alagad, nagpakita si Lord. At nung magpakita siya sa kanila, sabi diyan sa sumunod na verse, ipinakita pa niya yung butas na dinaanan ng pako. Ipinakita pa niya yung butas na dinaanan ng sibat. Okay? So yun po ang nangyari, by appearing. Nakita nila si Lord, ito nga talaga si Jesus. Totoo nga, nabuhay siyang muli. Nagpakita siya sa kanila. Actually, hindi lang yan miminsan ginawa ng Panginoong Hesukristo. Okay, mga kapatid, pakisabi nga ng malakas, appearing. Pag sinabi pong nag-appear ang Panginoon, ginagawa pa ba niya yan hanggang ngayon? Opo, sa iba-ibang paraan. Pwedeng through dreams and visions. Meron pong yung iba na nakikita nila ang Lord sa espesyal na paraan, yung iba sa pamagitan ng panaginip, pero hindi ordinaryong panaginip. Halimbawa, pero po akong classmate dati sa seminary na Muslim, tapos yun po ang kanyang karanasan. Napanaginipan daw niya ang Panginoon, ang liwaliwanag ng kanyang panaginip, hindi siya ordinaryong panaginip, at magmula nga po noon, naging mananampalataya siya ng Panginoong Hesukristo, kaya nga naging kaklasiko pa siya sa seminary. Mayroon naman po, na ibang lahi naman to, para mga Arab, Pakistani, o naman, siya naman po ay ganun din. Nasa Mecca siya, nagha-Hajj. Actually, alam niyo yung salitang, yung Hajj, di ba? Yung tinatawag ng mga Haji. Kasi sila,
sa Mecca. Tapos, habang andun daw, nagkaroon siya ng pangitain, ang alam ko, vision. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at magmula noon naging mananampalataya na siya ng Panginoong Hesukristo. Iba-ibang paraan, nagpapakita pa rin si Lord. Madalas po, nagpapakita ang Panginoon sa ganung paraan sa mga tao na mahirap maniwala. Okay? So iba-iba ang paraan ng Panginoon. Kaya nga po, yung mga umaattend sa conference, sa G12 conference, mapapansin nyo si Pastor Cesar, paulit-ulit niyang binabahagi kung paano niya nakilala ang Panginoon kasi nagpakilala ang Panginoon sa kanya sa espesyal na paraan. Parang si Apostol Pablo, ganun din. Si Apostol Pablo, paulit-ulit lagi niyang kinukwento pag nagkakaroon siya ng pagkakataon kung paanong nag-appear sa kanya si Lord habang nakasakay siya sa kabayo, habang hindi siya naniniwala sa Panginoon at habang hinahabol niya at para ipakulong ang mga Kristiyano, nagpakilala sa kanya, nagpakita sa kanya si Jesus. Kaya nga naging Apostol Pablo po siya. Maliwanag po ba? Hello? Kaya nga by appearing. Pakisabi na malakas, appearing. Number 3, Jesus reveals Himself by miracles. Pakisabi na malakas, miracles. Chapter 21, verse 1. Basahin ko po sa inyo ha. Chapter 21, verse 1, sabi po dito, after this, Jesus, ano po ulit? Revealed Himself again to the disciples by the Sea of Tiberias, and He revealed Himself in this way. Okay, panibagong pagkakataon naman, panibagong paraan na inireveal ni Lord sa pamagitan ng in this way. Ano yung way? Ganito po, nung oras na yan, sina Pedro, sina Juan, yung iba pa mga disciple, nangingisda. At nung matapos na po sila, yun pong araw, andyan na, maliwanag na, tapos na silang mangisda, kaya lang wala pa sila nahuhuli. Nagpakita po si Lord mula sa pampang, sila po nasa bangka, sabi ng Panginoon, may huli ba kayo dyan? May isda kayo dyan? Sabi nila, wala po eh. Hindi pa nila alam noon kung sinong kausap nila. Tapos po, ay sabi ng Panginoon, sige, ihulog nyo ulit yung inyong lambat. Nahulog nila ulit. At nakahuli sila ng napakaraming isda. Nung makita, of course, obvious yun. Alam nila, miracle yun. Hindi karaniwan yun. Imposible mangyari yun. Mayroong kapangyarihan na kumilos. So nung maranasan nila yung miracle na yun, sabi ni Juan, si Lord yun. No? Napaano si Juan eh? Sabi niya, si Lord yun. Kaya si Pedro tumalon, lumapit sa Panginoon nung oras na yun hanggang sumunod na rin po yung iba. Ibig sabihin, Jesus reveals Himself by miracles. Sa pamamagitan ng mga himala, nagpapakilala ang Panginoon. Amen? Amen? Yung iba, dahil sa himala, kaya sila talaga ng totoong naniwala kay Jesus. Yung iba naman, mga dati ng Christian, pero mas lumalim ang kanilang pagkakakilala sa Panginoon, mas nagtiwala sila sa Panginoon kasi nararasan nila ang himala ng Panginoon. Naniniwala ba kayo, marami pang pwedeng gawin si Lord sa buhay ninyo? Hello? Di ba sarap noon nyo, Lord, ito yung pagkakakilala ko sa iyo dati, basta kilala kita, tagapagligtas. Pero ngayon, nagkasakit ako, pinagaling mo ako, mas nakilala kita, ikaw pala yung healer ko. Amen? Lord, may pangangailangan ako, dati hindi ko pa nararanasan to, pero na-realize ko, nung may mga ilangan ako, sinupply mo yung pangangailangan ko, provider din pala kita, Lord. Amen? Amen? Dati, basta kilala ko lang si Lord, sinasamba ko lang siya, pero ngayon, nagkaroon ako ng matinding depression, tapos binigyan ako ni Lord ng kapayapaan, binigyan niya ako ng kagalakan, ng joy, di na-realize mo ngayon, Jesus is your joy. Maliwanag po ba? Ibig sabihin, sa pamamagitan ng iba-ibang mga karanasan po din natin, ay nakikita natin, ganun pala si Lord. So mas nakikilala natin siya. Ay mga kapatid, take note, hindi po ito mga bagay lang na provide the Lord, pinagaling yung may sakit. Hindi lang po ganun ang mga miracles. Marami pong miracles si Lord sa buhay natin. Tama? Tama? Hindi kinakailangan yung miracle ay yung bulag, nakalakad. Yung pilay, nakakita. No? Miracle ba yon? Hindi. Yung bulag, nakakita pala. Hindi kailangan laging ganun. Tama? Ang mga miracle, alam nyo ba nakaranas na kayo ng mga miracle? Sino nakaranas ng mga miracles dito? Halimbawa, no? Dati, mayroong ugali tayo, mayroon tayong bisyo, hindi natin mabitawan. Ngayon, nagbago ka na, nakita mo, wala nang dating yun sa'yo, wala nang appeal sa'yo. Bakit? May miracle na ginawa si Lord sa puso mo. Amen?
Dati wala kang hilig sa mga bagay na maka-Diyos, pero ngayon bakit ka andito? May miracle kasi na ginawa si Lord sa buhay mo. Maraming mga miracle sa buhay natin nangyari sa loob ng pagkatao natin. Amen? Yung mga dati, dami mong hinanakit, dami mong sama ng loob sa buhay. O ngayon, bakit kaya mo na magpatawad? Bakit ngayon, bakit nagbabago yung damdamin mo? Kasi nga po, may ginagawa si Lord sa kalooban natin. Amen? So, ang dami mga miracle ni Lord, iba-iba. No? Isa naman yung physical, na pagpapagaling ng Panginoon, emotional healing. Kung ano pa, ang daming mga ginagawa ang Panginoon. At naalala ko po tuloy, alam po ninyo, yung mga miracle po ng Panginoon, nangyayari po sa iba-ibang mga paraan. Meron pong isang pamilya rito tuwing umaga, no, na isang buwan na rin po sila na andito. Kasama-sama po sila, kakatuwa, diyan po sila nakaupo. Nung pong unang-unang attend nila, first time po na-attend, yung tatay po pala, may sakit. Hindi ko naman po alam yun. Nung pagkatapos ng service, tapos na, nilapitan ako, at sabi, Pastor, may sasabihin ako sa'yo. Sabi, tapos kasama yung kanyang manugang na nag-invite. Kasi pare-pareho naman tayo lalaki, Pastor, sabihin ko na. Sabi niya, nagkwentuhan po kami doon. Kasi pala, meron siyang sakit sa prostate. Naka-schedule siyang operahan. At meron na siyang tubo kasi hindi po siya nakakaihi. Hindi po talaga siya nakakaihi. Yun po yung problema niya. Kaso po, yung first time nilang umaten na yun, naihi po siya habang nagpipreach yata ako. Sabi po niya, lumabas, naramdaman niya na nabuksan yung pang-ihi po niya, kaya siya tuwan-tuwa at magmula po noon, tuwing linggo, andito na po sila. No? Bakit? Kasi nga po, naranasan po niya ang Panginoon. Amen? Amen? Marami pa akong kayang gawin si Lord sa buhay po natin. Tama po ba, mga kapatid? Hello, tama po? So, by miracles. Pakisabi ng malakas, miracles. Okay? Ano po yung tatlo? Jesus reveals Himself by the Bible. No? Ano pa? By appearing. By miracles. Ngayon po, no? Kung ganoon ang ginagawa ng Panginoon, ganoon pala si Lord, gusto niyang makilala ko siya. So, dapat po tayo mismo ay mayroong ganoon pong puso, Panginoon, mas gusto pa kitang makilala sa buhay ko. Mas gusto kitang maranasan pa sa buhay ko. Hello? Gusto niyo po ba yun, mga kapatid? Ngayon, ganito po, no? Sa paanong paraan, unang-una talaga, para mas makilala natin, mas maranasan ang Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Babalik at babalik po tayo sa Word of God. Amen? Hello? Amen po ba? Kasi ganito po, no? Yun pong marami tayong pwedeng maranasan sa Panginoon, pero dapat po, lahat po ng yan ay nakabase sa Kanyang salita. At ibig pong sabihin, ang salita ng Panginoon ang pangunahing paraan niya para po siya magpakilala po sa atin. Yung pong sinasabi ko po ng mga testimonies, pero po kasi ako nabasang aklat o book ng mga patotoo, mga kwento ng mga nakakilala sa Panginoon sa kakaibang paraan. Yun pong isang Muslim, sabi po niya ganito. Pagkatapos, napanaginipan po niya, napakita raw sa kanya si Lord. Pagkatapos sa kanyang panaginip, sabi sa kanya ni Lord daw, bukas lang umaga, punta ka sa ganitong lugar, may lalapit sa iyong tao, bibigyan ka ng Bible. Maliwanag yung kanyang panaginip, yun daw talaga. So siya, ang ginawa niya, pagkagising nga niya ng umaga, pumunta siya sa lugar na sinabi ng Panginoon sa kanya sa panaginip. At mayroong nga lumapit sa kanyang lalaki na hindi niya kilala, binigyan siya ng Bible at ipinaliwanag sa kanya. Anong ibig pong sabihin nun? Sa lahat po ng mga nabasa ko at narinig ko na testimonies, patotoo ng mga taong nakakilala sa Panginoon sa espesyal na paraan, yung appearing, miracles, ganyan-ganyan, nauuwi at nauuwi sa pagbabasa ng Biblia. Nauuwi at nauuwi na mas makilala ang Panginoon sa pamagitan ng Biblia. Ibig pong sabihin, ganun kahalaga ang salita ng Diyos, na tayo dapat nakikinig lagi. Amen? Na tayo dapat ay nagbabasa ng Kanyang salita. Tingnan nyo yung pangyayaring ito, no? Balik lang tayo sa chapter 20, verse 26. Tingnan nyo yung verse 26. Ito po yung ang Panginoong Hesus nagpakita sa mga alagad. Okay?
Noon pong nagpakita ang Panginoon, pakinggan nyo mabuti ito nung unang magpakita ang Panginoong Hesus sa kanila, yung sarado yung pintuan, pumasok siya, di ba? Tapos pinakita niya yung butas ng kanyang palad. Tapos, nung panahon na yon, may absent. Kilala niyo kung sino yung absent? Hello, alam niyo ba kung sino yung absent? Absent daw si Tomas. Itong si Tomas, naglilitsyon yata eh. So, dahil wala siya doon, kaya, nung nagpakita si Lord, siyempre hindi niya nakita. Tama? Tingnan yung katabi mo, kaya huwag kang absent. Mamaya, di ba may mga blessing may gagawin si Lord? Absent ka, di wala, sayang. Tama? Nagsabog si Lord ng kagandahan. Absent ka. nagsabog ng kapugihan. Absent ka. Hindi nga, di ba minsan may mga ginagawa si Lord, sayang wala ka doon. Right? Minsan po, no? Sa conference din natin, sa malalaking mga conferences, sa World Trade Center to eh. Mayroong time na si Pastor Cesar, sabi niya, hawakan niyo yung bahagi ng kamay ninyo na may sakit, bahagi ng katawan ninyo na may sakit. Pag-pray natin. Kasi talaga pong ginagamit siya ng Panginoon sa mga maraming mga himala ng mga pagpapagaling. So ako po, nung time na yon, matagal na, ilang weeks na, buwan na, dinaramdam ko po talaga, itong risk ko. Masakit po talaga siya. Kasi ang dami ko pong mga injuries, ang dami ko pong mga sprain nung bata pa po ako. Ang dami kong mga, dahil sa mga ginagawa kong mga laro, ganyan. Halimbawa po, di ba nga dati na-operahan ako dito, no, sa tuhod, nagpalit po na yung ACL reconstruction ang tawag, pinalitan yung ugat po dito. Kasi nga, nasobran ako ng lundag sa basketball, sumabit yung pa ako sa ring. Ayun, no, so, kaya nagkaroon ako ng injury. Na-operahan to, may 2016, alam niyo ng mga tao rito dati. No? So, ito naman, may dinaramdam ako rito. Dito po masakit talaga siya. So, nung time na yon, nag-pray, sabi ni Pastor Cesar, pag-pray. So, yun yung inawakan ko. Kasi, nare-realize ko, saan ba galing yon? Mahilig kasi ako yung pumektos, na, di ba yung mga nagbabasketball dyan? Actually, minsan pati sa bola ng, yung pati sa bowling, na 10 pin, yung may butas, pinipektos ko yun, ang bigat nun. Kasi di ba yung karaniwang pektos, pag ganun, di ba? Pag ganun dapat yung bola sa bowling. Ako ang pektos ko, gusto ko kakaiba para different lang. Ganun po yung pektos ko, so pag ganun. Nagsasuffer yung dito ko. Pati sa basketball, mahilig ako magpektos. Pag pumipektos nga ako, ganito ako ipepektos ko, papatalbugin ko sa kabilang board, so shoot sa kabilang ring. No? At hindi, di ba? Hindi ma-block yun kahit ni Wimbenyama. No? Anyway, yung nga may talaga ako rito, may injury ako dito. So, inawakan ko siya, nag-pray. Alam nyo, yung mismong oras na yun, nawala yung sakit. Nawala yung sakit, no? At yung nga nakita ko, pinagaling na siya ng Panginoon. No? Amen, mga kapatid? Kasi hindi ako absent. Mabuti na lang andun ako nun. Amen ba? So, alam nyo, insan, magpapakilala sa iyo si Lord, pero alam mo, sa mga panahong kagaya nito, na nakikinig tayo ng kanyang salita, nagwo-worship tayo, alam nyo, dapat pinapahalagahan natin yung mga ganyan. Amen? Hello? Diba, nagwo-worship ka ng totoo, nakikinig ka ng totoo kasi hindi mo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Anyway, itong si Tomas, absent nga eh. So, hindi niya nakita. Tapos, nang challenge pa si Tomas, sabi niya, maniniwala. To see is to believe nga eh. Di ba? Sabi niya, maniniwala lang ako pag naipasok ko yung daliri ko sa butas ng pako, na dinaanan ng pako. At kung maipapasok ko yung kamay ko sa dinaanan ng sibat sa kanyang tagiliran. Iba rin trip ni Tomas, no? Gusto pa talagang ipasok gusto pa niyang hawakan yata yung puso ni Lord, no? So, yun ang sabi niya, dahil nga sa hindi siya makapaniwala. So si Tomas, hindi siya, to see is to believe lang, to touch is to believe din siya. Gusto niya, hindi lang makita, mahawakan pa. Ito na nga, 8 days later. Parang SpongeBob lang, no? Sabi niya, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Nakalak ang pinto,
Dumating ulit si Lord. Ano sabi niya? Peace be with you. O, tapos sumunod na verse. Ano sabi niya kay Tomas? Tingnan niyo kay Tomas. Ano sabi niya? O, Tomas. Akala niya hindi narinig ni Lord. Alam niyo, lahat ng sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin, alam ni Lord. Amen? Pagpakita si Lord, wala naman nagsumbong kay Lord. Tingin niyo may nag-text kay Lord. Lord, alam mo si Tomas. Walang na ganoon. Alam ni Lord lang talaga. Tama? Tama? So, paglitaw ng Panginoon doon, sabi niya, Tomas, ito na, pasok mo na yung daliri mo. Ito pa. Pasok mo na yung kamay mo. No? Nung pagkakita ni Tomas noon, anong sabi niya sa sumunod na verse? Come on, anong sabi ni Tomas? Take note muna, sabi ni Lord, do not disbelieve, but believe. Pakisabi muna sa katabi, do not disbelieve, but believe. Amen? Okay, anong sagot ng Panginoon? Verse 28. Sabi po niya, come on, anong sagot ni Tomas? My Lord and my God. Sabi niya, pagkakita niya sa Panginoon, Panginoon ko at Diyos ko. O, tingnan niyo, naniwala siya na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Dati na niyang kilala si Jesus, pero hindi pa niya ganun kakilala. Pero nung makita niya, lumitaw ang Panginoon sa kanya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. No? At anong sabi ng Panginoon? Verse 29. Ano sabi niya, verse 29? Sabi ni Lord sa kanya, ay naniwala ka na ngayon kasi nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit di nila ako nakikita. Amen? Asan yung verse? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Listen carefully, listen. Higit sa lahat, gusto ng Panginoon na maniwala ka sa Kanya, makilala mo siya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Mapalad yung iba, okay, kung nakaranas sila na pinagaling sila ng Panginoon. Amen? Nakaranas sila ng miracles kay Lord. Mapalad yung mga tao na nagkaroon ng vision o dream sa Panginoon. Nakita nila si Lord sa kakaibang paraan. Hindi naman yung mukha-mukha ang karaniwang pinapakita ni Lord. Yung liwanag, ganyan. No? Minsan may nakikita sa napakatinding liwanag, kagaya ni Apostol Pablo. So, may mga ganon. Well, kung nakaranas sila ng ganon, thank God for them. Mabuti na lang naranasan nila yon. Tama? Tama? Pero, hindi lahat nakakaranas ng ganon. Hello? Hindi lahat pinapakitaan ng Panginoon sa ganong paraan. Maliwanag po ba? Hindi lahat. Ngayon, porke ba sila nakaranas nun, tapos hindi ka nakaranas nun, ay lamang na sila, buti pa sila, sana all. No? Ganun ba yon? Hindi po. Ano ho? Kasi sabi ng Panginoon, naniwala ka lang kasi nakita mo ako eh. Pero mapalad ang naniniwala kahit hindi ako nakikita. Amen? Ibig sabihin, kahit wala kang karanasan na kagaya ng karanasan ng iba, kahit wala kang mga vision o wala kang ibang mga karanasan na kagaya, kung mayroon, salamat sa Panginoon. Pero kahit wala yon, ang importante, naniniwala ka kay Jesus, naniniwala ka sa Kanyang salita. Amen? At pinagtitiwalaan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Kanya. Kaya nga, ano ang sabi ni Lord? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. Amen? So, ano ang dapat kong gawin? Kilalanin ang Biblia. Magbasa ng Biblia. Makinig sa Biblia. Sana po, pahalagahan talaga natin ang Biblia. Amen? Kapag tayo po, nagbibigay ng panahon para kausapin ang tao, mas nakikilala natin siya. Tama ba? Tama po ba? So habang nakikinig tayo sa Panginoon, habang nagbabasa tayo ng Kanyang salita, mas nakikilala natin siya. Habang nagpipray tayo, kasi paraan din yun ang pakikipag-usap sa Panginoon, mas napapalapit din tayo sa Kanya. Right? At mas nakikilala natin siya. Alam niyo po, si Lord gusto niya ipakilala ang Kanyang sarili sa atin. Pero ano po ang ginagawa natin para mas makilala natin siya? Ito pa ho, maliban sa panalangin, maliban sa pagbabasa ng Kanyang salita, pag sumusunod tayo sa Kanya, pag naglilingkod tayo sa Kanya, mas nakikilala po natin ang Panginoon. Di ba? Ganun po yun. Kung sino ang sumusunod kay Lord, mas nakikilala si Lord. Kung sino ang naglilingkod sa Panginoon, mas nakikilala ang Panginoon. Kahit ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, ang tagal-tagal mo ng tinanggap si Lord,
pero hindi ka sumusunod sa Kanya, malalamangan ka pa ng mga naglilingkod talaga sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Halimbawa, tagal-tagal ko ng Christian. Nauna pa akong naging Christian kaysa kay Apostol Pablo. No? Okay? Di ba? Nauna pa akong maborn again kaysa kay Nicodemus. Okay? Pero kahit ang tagal-tagal mo na, hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, malalamangan ka, mas mauunahan ka pa ng isang taong kailan lang tumanggap kay Lord. Amen? Kaya importante raw po talaga, sumusunod at naglilingkod tayo sa Panginoon. Maliwanag po ba? Tumayo na po tayo lahat. Tawagin ko po ang worship team po natin. Lahat po ng ito, mga kapatid, uulitin ko po, Jesus revealed Himself to the disciples. Importante muna, yung unang-una na revelation. Unang-una na pagkakakilala. Ano po yung unang-una na pagkakakilala? Ano po yung unang-una? Nung tinanggap na natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Nagkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Amen? Pero habang tumatagal, gusto ng Panginoon mas lumalim, mas gumanda yung relasyon natin sa Kanya. Mas makilala po natin siya. Okay? So, si Lord, sabi po dyan, He reveals Himself to His disciples. Ibig sabihin, sa part natin, kilala ko naman na si Lord. Punta naman ako sa langit. No? Christian naman na talaga ako. Yeah, right. Pero wag tayong huminto po doon. Gusto po ng Panginoon, mas makilala pa natin siya. Amen? Ako po, ito po madalas sinasabi ko sa Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, I want to know you more. I want to love you more. I want to serve you more. Yan po yung lagi kong sinasabi sa Panginoon. Gusto kitang makilala pa. Gusto kitang mahalin pa. Gusto kitang paglingkuran pa. Gusto kitang pagtiwalaan pa. I want to trust you more. Kaya sabay prayer, sabi ko sa Panginoon, Lord, help me know you more. Help me love you more. Serve you more. And trust you more. Do you want more of Jesus, mga kapatid? Kasi po, ba't ba tayo andito? Ba't tayo nagtitipon na ganito? Hindi po tayo dito nagtitipon para lang, ano yun, para magkaroon lang ng ganitong gawain? Hindi po. Dapat clear na clear tayo na kaya tayo andito, mayroon tayong sinasadya. Hindi bagay, hindi tao, kundi si Jesus. Amen po ba? Ba't ka andito? Ba't ka andito? Dapat andito ka dahil kay Jesus. Okay lang mag-umpisa po tayo na hindi pa yon ang maliwanag na sadya natin. Natural yon, natural yon. Napunta ka sa church, na-invite ka, sumama ka lang, okay lang po yon, wala pong masama doon. Yung iba po, may crush kaya pumunta, no? Okay lang yon sa umpisa. Okay lang po yon sa umpisa, ha? O kaya, mayroon kang sakit, kaya ka pumunta, gusto mong gumaling, okay lang po yon sa umpisa. Pero habang tumatagal, dapat clear na po tayo. Tama? Na hindi ka nag-church, para makapagsimba lang. Hindi po. No? Dahil sa tao, dahil sa ganito, hindi po. Andito po tayo dahil sa Panginoong Hesus. Ang sadya natin dito ay si Jesus. Amen? Pakitignan yung katabi, pakitignan yung katabi. Sadya natin dito si Jesus. Kaya ako andito dahil kay Jesus. Hindi dahil sa'yo. Amen? Di lang ako sumama sa'yo dahil kay Jesus. Amen ba? Amen? At habang tayo tumatagal po dito, dapat ang gusto natin, mas makilala palalo ang Panginoon. Sa church na to, wala tayong ibang itinataas, kundi ang pangalan ni Jesucristo. Walang ibang bida rito, kundi si Lord. Amen? Kaya dapat ayusin natin yung puso natin, ayusin natin yung attitude po natin. Kung si Jesus ang sinasadya natin dito, iginagalang natin siya, minamahal natin siya, kinikilala natin siya. Kantahin nga po natin ito, gawin mo itong kanta mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, I want more. More of you, Jesus. Amen? Sige po, kantahin po natin ito ng galing sa puso. Tas nga lang po natin kamay natin sa Panginoon. Sa oras po na to, pwede kang maglambing sa Panginoon. Pwede mo sabihin sa Kanya, Panginoon, please reveal yourself more to me. Panginoon, magpakilala ka palalo sa amin. Gusto kitang maranasan.
Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto kita na mas makilala pa. Gusto kita na mas maranasan pa sa buhay ko. At ang Panginoon kikilos po. Pag nakita niya na makakatulong yun sa'yo, kailangan mo, ang Panginoon ang gagawa ng iba-ibang paraan. Maaring ito ay sa espesyal na kanyang paraan. Maaring ito ay sa pamagitan ng kanyang salita. Mas bubuksan niya ang iyong puso at ang iyong isipan para mas maunawaan mo ang kanyang salita. Maaring may mga iparana sa iyo ang Panginoon. Just believe. Si Lord, gustong-gusto niya i-reveal ang kanyang sarili sa atin. Sige po, patuloy lang pong manalangin. Kausapin niyo po ang Panginoon. Yun pong iba po sa inyo, kung bago po kayo rito. Mag-umpisa po muna kayo dito. Yung magkaroon ka ng personal na pagkakakilala talaga kay Jesus. Mangyayari ito kung tatanggapin mo siya sa puso mo ngayon, sa buhay mo. Mangyayari ito kung sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko at sa buhay ko. Kung ikaw yon, gusto mong tanggapin ngayon si Lord, siguraduhin na talagang may relasyon ka sa Kanya. Siguraduhin na personal mo siyang kilala. Kung gusto mo siyang tanggapin ngayon, ipatong mo lang yung kamay mo sa puso mo. Yung iba po sa inyo, magpatuloy lang po na manalangin at sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kitang makilala pa. Yung iba po sa inyo, gusto nyo tanggapin si Lord, patong nyo kamay nyo sa puso nyo, sabihin nyo tong prayer na to. Sige po, sabihin mo ito nang galing sa puso. Panginoong Jesus, kinikilala kita. Naniniwala ako sa iyo. Sumasampalataya. Sige po, sabihin nyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus at muling nabuhay. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap kita ngayon sa puso ko at sa buhay ko. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Patawarin mo ako, Panginoon. Pumasok ka sa puso ko at sa buhay ko. Pagharian mo ako. Magpakilala ka pa po lalo sa akin. Thank you, Lord. Pwede na po nating ibaba ang ating mga kamay. Patuloy tayong manalangin. Opo, Panginoon, ito ang panalangin namin. Sa bawat isa sa amin, mas makilala ka namin. Iba-iba ang paraan mo, Panginoon. Magpakilala ka pa po lalo sa amin. Tulungan mo kami na mas mahalin ka namin, mas paglingkuran ka namin, mas pagtiwalaan ka namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, tinatanggap namin ang basbas nyo sa buhay namin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.